Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only once, please. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nagkatipon-tipon bilang isang sambayanan upang makisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia at masaksiyan ang pag-iisang dibdib nila Richard at Jacqueline. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia at masaksihan ang sakramento ng pag-iisang dibdib nila Richard at Jacqueline. Bilang isang sabayan ng Kristiyano, ipinapaalala natin sa kanilang dalawa ang tawag sa kabanalan at katapatan bilang mag-asawa. Magalak tayo na kasama nila at hilingin sa Diyos ang kanyang pagpapala sa kanila at sa mga magiging anak nila.
Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay nila Richard at Jacqueline na ngayon maako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop na parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at binaubaya. Dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang maging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o maila. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop sa kasama at katulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoon ang tao, samantala nahihimbing, kinuha niyang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na yung ginawa niya ng isang babae at nilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babaeng siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Itong dahilan kay iniiwan ng lalaking kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Mangong Panginoon ay kusang susundin. Buhay niya'y unat at laging pagpapalain. Tugon, mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Dahil dito, iiwan ng lalaki. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah.
Alleluia, Alleluia. Ang Diyos ay pag-ibig. Magmahalan tayo katulad ng pagmamahal niya sa atin. Alleluia, Alleluia. Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang suliin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautosan na hiwalay ng lalaki ang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga pinamahal kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Panginoong Jesucristo. Maupo po tayo. Isang magandang hapon po. Upo tayo. Kumusta? Richard, Jacqueline? Okay lang po. Ha? Hindi ba kayo kinakabahan? Hindi kayo kinakabahan? Kasi kapag sinabi natin tayo nagpakasal sa Pilipinas, walang diborsyo habang buhay. No? Nakakatuwa ang pangyayari ngayong araw na ito. Alam niyo ba na blessed kayo? O hindi niyo alam? Hindi? Hindi mo ramdam? Ha? Napaka-blessed yung dalawa, Richard, Jacqueline. Bakit? Kasi nung una tayo nag-usap, di ba? Nung una tayo nagkita, ang sabi natin simpleng kasal lang, no? Napaka-modern mo nga kung totoo sa Nini, no? Nakakaingit eh. Nakakaingit. Simple lang. At ang gusto lang natin ay seremonyas. Pero nung pagsakay namin, sama-sama kami nang sumakay papunta rito, nagtatanungan sila, ano ba gusto nyo mag-asawa? Ha? Hindi ko alam eh, kasi nag-usap kami, sabi nila, yung rito lang, yung seremonyas lang, na kung saan, hindi ito nakapaloob sa misa. Pero nung ilang oras lang, o ilang minuto lang, bago kayo bumaba, doon lamang talaga kami nakapag-desisyon na ipaloob to sa misa. Alam mo ba, isang bagay na dapat yung ikatuwa ito. Ha? Naipaliwanag ko sa inyo na nag-usap tayo na ang gagawin natin ngayong araw na ito ay hindi civil wedding. Ha? Kundi ito ay katulad ng church wedding. At ngayon nga, ito ay nagpapatotoo. Binabasbasan kayo ng Diyos. Dahil misa, kasal, ang gagawin natin. Napakabait ng Diyos talaga. At nakikita ko talaga ang galaw ng Diyos, lalo-lalo na sa inyong dalawa. No? Ang hangarin nyo doon ay magkaroon lang kayo talaga ng pagkakataon para legal kayo magsama. Civil, no? Yan ang ibig sabihin ng civil wedding. Binibigyan nyo yung sarili ng lihiting bagay para panghawakan na kayo ay mag-asawa. Pero pag sinabi nating sakramento, sakramento na kung saan tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, ay dapat natin maranasan. Yan ay isang bagay na kung saan ipinapakita natin ang ating pagmamahalan sa isa't isa sa harapan ng Diyos at sa sambayanan. No? Kaya walang tinatawag na secret wedding. No? Walang tinatawag na secret wedding. No? Kahit man sa ating batas, sa ating civil o family code, kailangan may dalawang witness. Kung hindi dalawang witness, ito ay invalid. Invalid. Kapag ito ay hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mga witnesses, invalid yan. At cause for invalidity ng kasal. Pero ngayon meron kang mga nino at ninang at si Ate Mami nga, sabi ko nang sumakay nga kami sa sasakyan nainggit ako, parang gusto ko ng shawl. Saan? Pareho kami ng kulay pero kulang ako ng shawl. Pero talagang isang bagay na dapat nating babalik-balikan itong araw na ito. No? Nag-umpisa lang tayo sa simpleng hangarin pero pinatunayan natin sa harapan ng Diyos, pinatunayan natin sa harapan ng mga taong malapit sa atin yung pagmamahala natin para sa isa't isa at binabasbasan kayo mismo ng Diyos. Ha? At tanging advice ko lang sa inyo ngayon na sa inyong panibagong yugto ng inyong buhay na kung saan kayo magsasama. Parati kayong mag-uusap. No? Mag-uusap.
Sa kultura natin, madalas natin sinasabi pagka lalaki, lalaki. No? Ako masusunod, lalaki. Pero dapat natin isipin, gaya sa sinasabi ng Ebanghelyo, kayo na ay hindi dalawa, kundi iisa. No? Iisa lamang dapat ang takbo ng iyong isipan patungo sa hinaharap. No? Kapag sinabi ng asawa mo, gusto ko magkaroon ng dalawang anak, dapat respetuhin mo dalawang anak. No? Pero kung magkasundo man kayo, gusto ko kasi magkaroon ng basketball team. Di, tingnan natin kung kakayanin natin. Ganun dapat ang sagot. Pero dapat pinagplaplanuhan natin yan. No? Dapat pinag-uusapan yan. Dahil kapag hindi ka nagsasalita, hindi ka maiintindihan. Kung hindi ka nagsasalita, hindi ka mauunawaan. Kaya kayo bilang mag-asawa, parati kayo nag-uusap. Kapag kailangan ng desisyon, kayong dalawa dapat ay sumasang-ayon. Sumasang-ayon. Kapag mayroong pangangailangan ng isa, kagaya mamaya sa symbolism ng aras, no? Kailangan i-mag-provide ka sa asawa mo. Kung pangangailangan niya, nandiyan ka. At bilang asawang babae, dapat nandiyan ka para sa iyong asawang lalaki. No? Meron din siya mga pangangailangan na kailangan tugunan. No? Kailangan nandiyan ka parati, sumuporta. Nandiyan ka, maging pasyensyosa. Intindihin mo ang iyong asawa. Parang nag-aaway na kayo. Saan yung tigil ko na ito? Kailangan nyo maging paunawin. Kailangan nyong balikan parati yung panahon na una kayo nagkita. Nung unang kumislap ang inyong mata at sinabi mo, ito ang magiging asawa ko. Ito ang gusto kong makasama habang buhay. No? Kahit sa pag-aaway natin, ganun lang dapat natin parating itinatanim sa ating isipan. Balikan natin ang panahon na una tayo nagkita. Balikan natin ang panahon na unang tumibok ang inyong mga puso. At sinabi ko, mahal ko tong taong to. No? Para doon, ay parating mong maaalala yung araw na ito. At yun ang magbibigay sa iyo ng dahilan para magpatuloy sa iyo. At magbibigay sa iyo ng dahilan para maging maayos o yung inyong mga daraanan, yung mga panahon na kung saan mamamalagi kayo ng mag-asawa. At panghuli, hindi solusyon dito ang paghihiwalay. Hindi solusyon ang paghihiwalay, lalo-lalo na sa mga pagkakataon kung mga maliliit na bagay lamang. Maliliit na bagay. Kung aking ang babalikan mga eksperyensya ng ating mga matatanda. No? Merong mga pagkakataon, kagaya ng aking tsuhin, auntie at uncle, una silang magkasintahan. Ano na ako noon, pataba na ako sa lupa noon at hindi ko na makikita. Pero sana ngayong araw na ito, sa harap ng Diyos at sa sambayan ng Kristiyano, maipangako nyo sa inyong sarili na mahigit pa sa 65 years. No? Mahigit pa sa 65 years. At napakasarap balikan. Yung sasabihin mo na dati may buhok ka pa, ngayon wala ka ng buhok, panood ka na, at sinasabi mo magkasama pa rin kayo. Noon, ang ganda-ganda mo, ngayon para ka ng bola na tumatalbog. No? Nasabihin mo, magkasama pa rin tayo. No? At makikita ng anak ninyo yung inyong pagmamahalan. At yun din ang gagawin nila kapag sila ay nag-asawa. Mabalikan nila yung inyong eksperyensya. At yun ang magiging modelo nila sa kanilang pagkakataon na sila naman ay mag-asawa. Kaya muli, Richard, Jacqueline, congratulations sa pagkakataon na ito. Blessed na blessed kayo. Dahil ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para bigyan kayo ng sakramento, basbasan kayo, at panatilihin ninyo ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Tayo tayong dalawa. Manatili kayong nakaupo habang mga kinakasal ay tatayo sa pasimulan na rito ng kasal. Hiling ko rin sa mga nino at ninang ng mga ikinakasal na tumayo sa tabi nila. Kinamahal kong Richard, Jacqueline, naririto kayo ngayon upang pagtibayan ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano na natitipon ngayon. Umaasa kayo na kami ay inyong kapiling na maglalakbay sa buhay, na haharapin ninyo bilang mag-asawa sa pamamagitan ng panghingi sa Diyos ng panalangin ng kanyang biyaya at pagpapala. At kayo naman mga kapatid, hinihiling ko sa inyo na tulungan ninyo sila sa pamamagitan ng panalangin at tanggapin sa ating sabayan ng Kristiyano bilang mag-asawa. Hinihiling ko ngayon ang buong katapatan ninyo, Jacqueline, Richard, na ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Jacqueline, bukal pa sa iyong loob
na ang iyong pagparito upang makaisang dibdib ni Richard na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Ikaw naman, Richard, bukal ba sa iyong loob na iyong pagparito upang makaisang dibdib ni Jacqueline na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Richard, Jacqueline, kayo ay nagnanais na mag-isang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagdawin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang pitiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Harap. Hawak. Jacqueline, sumasang-ayon ka ba na maging asawa ni Richard na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alintuntunin ng ating banal na simbahan? Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Buong puso mo pa siyang tinatanggap bilang asawa? Ikaw naman, Richard, sumasang-ayon ka ba na maging asawa ni Jacqueline na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alintuntunin ng ating banal na simbahan? Kung puso mo ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Kung puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Ngayon ay hinihiling ko na sabay ninyong dasalin ang panalangin ito. Repeat after me. O Panginoon, kami po ay inyong loobing magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon sa kaginhawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko, binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Richard, Jacqueline, ngayon ay hinihiling natin sa Diyos ang kanyang pagbabasbas sa inyong mga singsing at aras. Ang Panginoon ang pinagmumula ng aming tulong na siyang may gawa ng langit at lupa. Sing-sing. Dito sa akin, baby. Friend ko to eh. Sing-sing mo na. Manalangin tayo. Basbasan mo, Panginoon, itong mga sing-sing at marapating mo sila, Jacqueline at Richard, na magsusot nito na magiging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Ilulog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Malalangin tayo. Basbasan mo, O Panginoon, ang iyong mga lingkod na sina Jacqueline at Richard at pakalooban mo sila ng sapat na kabuhayan na sinasagisig ng mga aras na ito sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Ilulog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Richard, buhin mo yung sing-sing para kay Jacqueline. At repeat after me. Jacqueline, hawakan mo ang kanang kamay at bago mo isuot, sambitan mo ang sasabihin ko. Jacqueline, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumaba ka na? Baba na yun. Jacqueline, kunin mo yung singsing. At bago mo isuot sa kanang kamay, Richard, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kunin mo yung aras.
tanggalin mo sa lalagyan. Bigay. Kunwari, sasahurin mo. Yan, ganyan. Bago mo ibigay, huwag mo munang ibigay, sabihin mo muna ito. Jacqueline, inilalagak ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga ng aking pagpapahalaga at pagkalinga at pagkalinga sa kapakanan mo sa kapakanan mo, sa ngalan ng Ama sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. At Jacqueline, sabihin mo to, tinatanggap ko Tinatanggap ko ang mga ito ang mga ito at nangangako at nangangako akong ako magiging magiging isang katuwang isang katuwang sa wastong paggamit sa wastong paggamit at pangangasiwa pangangasiwa ng ating kabuhayan. ng ating kabuhayan. Bigay mo at balik natin dito. Tapos balik mo sa kanila. Bigyan kay baby. At magsitayo po tayong lahat. Ninong-ninang, maaari na Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na batayan ni Libing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at uhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko kapatid, tayo manalangin para sa simbahan at sa mga bagong kasal na sa pamamagitan ng kanilang pag-iisang dibdib ay lumalarawan ang pakikipag-isa ni Kristo at ng simbahan. Sa bawat panalangin natin tutugon, Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Pakiulit po. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panalangin sila sa pag-aaruga at tapat na mga ngalaga ng kanilang magiging mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, mo ang aming panalangin. Kita ng halimbawa at karanasan ng iba na buong pusong namumuhay bilang may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, kalugdan mo ang iyong mga lingkod at gawaran mo sila ng biyaya na manatiling tapat sa iyo at sa isa't isa. Sa paglipas nila sa buhay na ito, naway magkamit sila ng gantipalang walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian, kasama ng kanilang mga anak at lahat na sa kanila ay nagmamahal. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipupo tayong lahat at kayo, Richard, Jacqueline, maluhod po kayo. Ngayon po ay sisindihan ng mga nakatalagang abay ang mga kandila at isusunod ang belo at kordon na ilalagay sa mga ikinakasal. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. Cute. Inside the pocket of your ripped jeans. Till our eyes meet, never be alone. Wait for me to come. Narito ang inaalam sa pagbubuan
Ama namin lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming mga handog para sa pag-iisang dibdib nila Richard at Jacqueline. Ang pag-ibig mong kanilang itinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo na sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Pinataas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang inyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay at pakikipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga magsing ibig upang sa pagsasama habang panahon may lahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.